Ay, magandang hapon. Ito ay mag-usap tayo tungkol sa yung pangyayari sa SUNA ni BBM na kung saan habang binibira niya ang mga kasama niyang mga kurakot pagdating sa flood control project ay pumapalakpak pa yung mga congressmen. Standing ovation pa. Grabe. Anong ibig sabihin nun? Ito, ano bang ibig sabihin? Eh, di ba, nagagalit si BBM. Mahiya naman kayo sa mga anak nyo. Mahiya naman kayo sa mga kababayan natin na nawawala ng bahay. Mahiya naman kayo sa mga biktima na sinalanta ng bagyo at baha. Grabe. Ang mga projects na hindi naman naipatupad dahil binubulsa nila ang pera. So kung ganon, bakit pa sila pumalakpak nung binibira sila ni BBM? At inanunsyo ni BBM na imbestigahan talaga at hindi na siya papayag na magkaroon pa ng pagnanakaw sa flood control projects. Kaya nga nasaksihan natin sa loob ng 3 taon ni BBM bawat taon, panay todo baka. Bakit? Meron namang mga flood control fund na inilabas, inilagay sa bawat General Appropriations Fund. Bakit nagkaganon? Isa lang pong ibig sabihin yan, hindi napatupad ng maayos yung mga proyekto na dapat nakalagay sa batas na pupunduhan. Eh, ang nangyari, kung bumaha man, ibig sabihin, hindi nagawa yung mga proyekto na flood control. At kung hindi nagawa, ano ang resulta? Saan napunta yung pera na pundo para doon? Walang ibang dahilan. Presumption is great that the money went to the pockets of this congressman. Pero akalain mo na binibira sila ni BBM, nag-standing ovation pa sila. Sabi ni BBM, ay tigilan na yung tigilan na yung pang nanakaw sa baha. Tumayo pa silang iba ha. Pumapalakpak. Ano ang ibig sabihin nun? Kung ako tanungin mo ay, insulto po yun. Bakit? Bakit palakpakan mo yung sinasabi ng Pangulo na gano'n? Eh, alam naman ng Pangulo na kayo na pumapalakpak ang mga nagnanakaw. So kung gano'n, pagdating kay BBM, ininsulto niyo ako ha. Nang ibig sabihin, binabaliwala ninyo. Pwedeng ipasok doon sa isipan ninyo, ano lang yan, kunwari lang yan ni BBM para mapampabango, pampapugi sa mga Pilipino. So, yan po ang nakikita ko na nasa isip ninyo. So, ininsulto niyo ng todo si BBM. Ano naman kaya gagawin ni BBM nito? Pero ang sabi, inanunsyo na ni BBM na magkaroon ng investigasyon. At sinabi rin ni Lucas Bersamin na kanyang executive secretary na magsasampa sila ng mga kaso. Kung magsasampa ng kaso, sino dapat kasuhan? Kung ako tanungin mo, Mr. BBM, ang dapat mong kasuhan din yung iyong pinsang buo na si Martin Tambalus Romualdez. Siya ang pasyan. Tapos, itutulak nila kay silang gumagawa-gawa ng kwento, itutulak nila kay Tambaluslos. Kaya yung tira, itutulak na kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, kay Bongo. Kung ako tanungin mo, ano yun, PR job yun, ang ginagawa nila. Demolition job. Demolition job kasi gusto nila agawin ang Senate presidency mula kay Jesus Escudero. Demolition job yun sapagkat gustong palabasin ng mga kasapi ni Tambaluslos sa House of Representatives na wala silang kasalanan. Nabisto na sila nung nakaraang
2025 ng budget ay may mga blanco. O sino ngayon mananagot ng mga blanco na yun? Alam nga naman si Escudero, sinabi niya, wala daw blanco. Si Risa Ontiveros, sinabi niya wala raw blanco, pero ang katotohanan may blanco. So maaaring matanong talaga ito, may tinatago dito si Chisiguro at saka si Risa Ontiveros. Bakit ipinagdiinan nila na walang blanco? Totoo namang may blanco ang Bicameral Conference Committee report. Ilang bilyon kaya yung may blanco? So, may naisip ako na kasi tinitiyan si Chis na masasagot. Ay, 27 years in public service, hindi pa ako nakasuhan. At hindi ibig sabihin kung may proyektong flood control project sa Sorsogon kung saan ang probinsya ko ay hindi naman ibig sabihin na ako nagpapasok ng pondo na yan. At hindi naman ibig sabihin kung may mga pondo sa Bulacan ng flood control projects, hindi ibig sabihin kay Joel Villanueva yun. At kung may programa man ng pondo para sa Davao, hindi ibig sabihin kay Bungo yun. Kasi bakit? Pwede mangyari po, mga congressmen yung humingi. Pero kung ako naman ang tanongin ninyo, ang may kasalanan talaga kung bakit nagka-ganon-ganon, nagka-hindot-hetot na yung ating budget ay si Tambaluslos at saka si Saldico na Appropriations Committee chairman niya ang may kasalanan. Di ba tinanggal ninyo si Saldico? Pinagpalitin nyo kay Stella Luz Kimbo nun. Yan lang po, yung tinanggal niyo si Saldico bago pinirma ni BBM yung tinatawag na 2025 budget na enrolled bill ay isa lang ibig sabihin, yung mga diferensya o depekto doon ay ipinasa nyo yung sisi kay Saldico. At sino si Saldico? Congressman ng Ako Bukol Party List. So, yan ang nangyari dyan. Kaya nakakahiya kayo. Nung sinabi ni BBM, tama na yan, ha? Tapos tutuloy ninyo. O, pakinggan natin si BBM. Ito si BBM. Saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatawiw na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ginagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya, lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic station, landslide sensor system ng Pag-asa at saka fieldbox sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na isa. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, sunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Pagmamatsyag sa bawat oras. Pagmamatsyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Totoong balita, parang gusto palabasin ni BBM, hindi nagpapalabas ng picture sa Malacanang. Pagpatuloy natin pakinggan.
Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na racket sa mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Pilipino. Sino po mapalakpak? Hindi na gusto ko nagdakos sa batong malakpak. Ano ating diskontrol kayo? Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Pumalakpak tayo mga Ito na pilitan tumayo, iba parang ayaw tumayo. Tumayo na rin si Kristo sa palusot. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. List of projects and give a and third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this
even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Kaya ba? Sa wika ng ating bayani. Only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Depende sa Pilipino. Kaya masalakat ka nito mga kabataan, no? Wala na nakanipit. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Yan ha. Nakita ninyo, lukuhan lang talaga. Ano ngayon ibig sabihin yan? Sige ha, mag-shoutout na lang ako. Si Violet Brown, palakpakan sa sarili mga kurakot. Bravo Antonio Almonte, bravo ba? Lorenzo Pascua, sana mag-farm ng independent body. Pag-form ng independent body composed of private, civil, and structural engineers para sa mga tunay na investigation. O nga no, maganda na isipan mo yan ha. Magbuo kaya ako ng mga panawagan ko mga kapwa ko civil engineer. Dennis Kausing, kapatid. Gregory Babaran, magandang aspiration ng SUNA 25. Abangan ang susunod na kabanata. Antonio Almonte, nagmamalinis pa siya. Nagmamalinis pa siya at na-excite ang mga audiences niya na kapwa niya magnanakaw rin. Yay, kasi mga makapala mga mukha nila para hindi halatado. Gregory Babaran, may napanood po ako yung video pag nagpasabing halos 1 trillion ang na nilustay ng glory yan yung flood control racket. Violet Brown, kunyari pa sila pinsan niya na si Tom Balusos at mga cohorts nila. Sila ang dapat mahiya. Pamilya ng mga Marcos ang number 1, corrupt. Antonio Almonte, mahiya din siya sa mga binubudol niya.
Tapos Rico Dalangpan, Recoleto, hanggang sa salita ka lang. Antonio Almonte, pare-pareho silang palpak. Lorenzo Pascua, kaya sa flood control project ang ginawa nila at talagang wala sa specification para madaling masira, para walang evidence. Dahil naanod ng baha, yun, abang ebidensya naanod ng baha, patay tayo niyan. Oh. Violet Brown, Gregory Babaranet, nadumag na naman ang mga nag-walk out sa SONA. Guba akong video, Antonio Almonte, mahina ang kan eh. Oo, guba-guba kasi mahina ang signal, gaulan. Okay, hanggang dyan lang mo. Anong masabi ninyo to sa ating ombudsman? Hindi ko alam, wala naman maayos. O sige, end muna tayo, end.